Hindi mo malilimutan ang gabing iyon sa maliit na baryo sa hilagang bahagi ng probinsya. Ang hangin ay malamig, tila may dalang bulong mula sa kagubatan sa gilid ng kalsada. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap na nagbibigay ng mga anino na parang humahabol sa bawat sulok ng lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. Sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa hangin, isang presensya na hindi mo maipaliwanag ngunit ramdam mo sa bawat tibok ng puso mo. Si Aling Marta, isang inang simpleng namumuhay sa baryo, ay kilala sa lahat bilang mapagmalasakit at matatag. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pangyayari na ikinabahala niya. Habang nag-ikot sa paligid ng kanyang bakuran, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa kagubatan, isang liwanag na hindi galing sa buwan o sa kanyang lampara. Ang kanyang kutitap at hinina ay tila naghalo sa malamig na hangin, bawat hakbang ay nag-iwan ng baka sa lupa, at bawat tunog ay lumalakas sa katahimikan ng gabi. Ang mga hayop sa paligid, mga pusa, aso, at manok ay tahimik. Walang tunog ng huni o galaw. Para bang naramdaman nila ang isang kakaibang panganib. Habang naglalakad si Aling Marta patungo sa maliit na ilog sa likod ng bahay, may napansin siyang maliliit na yapak sa putik. Hindi ito karaniwang mga yapak ng tao o hayop, mas maliit, mas maayos, at tila may ritmo na sumusunod sa isang pattern na hindi niya maintindihan. Habang iniikot niya ang ulo niya sa paligid, napansin niya ang isang anino na dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi malinaw ang hugis, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin, parang may nakamasid sa bawat galaw niya. May isang pagkakataon na parang narinig niya ang mahinang pagbulong, tulungan mo kami, hindi siya nakasagot, ngunit isang kakaibang lakas ang pumukaw sa kanya. Lumapit siya sa ilog, at sa gilid ng tubig, may isang bagay na gumalaw sa putik. Isang maliit na bata, tila nawawala, nakaupo sa lupa, basa at nanginginig, walang kasuotan, kundi ang simpleng damit na basang-basa. Ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng takot, ngunit may kakaibang kinang, parang may lihim na alam ang bata na hindi pa niya naiintindihan. Anak, bulong ni Aling Marta, ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumitibo. Hindi niya alam kung sino ang tunay na nagpadala ng bata sa kanyang harapan, ngunit ramdam niya na may koneksyon siya rito, isang tungkulin na hindi niya maipaliwanag. Ang bata ay hindi nagsalita, ngunit itinaas ang maliit niyang kamay na parang humihingi ng tulong. Sa paligid, ang hangin ay tila tumahimik, at ang mga anino ng kagubatan ay gumalaw, nagpapakita ng mga pahiwatig na may mas malalim na nangyayari. Ang mga punong kahoy ay parang nakatingin, ang mga dahon ay nag-uusap sa pagitan nila, at bawat hakbang ni Aling Marta ay may kaakibat na pangamba. Ang ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan, ngunit may bahagi na tila hindi natural, parang may sumasayaw na liwanag sa ilalim ng tubig, isang presensya na hindi niya matukoy. Si Aling Marta, bagaman takot, ay alam na hindi siya pwedeng lumayo. May obligasyon siyang alagaan ng bata, ngunit bawat hakbang ay puno ng hindi inaasahang panganib. Ang paligid ay tila nagbabantay sa kanya, at may nararamdaman siyang kakaibang tensyon sa hangin, isang kakaibang enerhiya na maaaring lumaban o maaaring magbigay ng gabay. Ang bata, na hindi nagsalita, ay dahan-dahang tumayo, nanginginig, at unti-unting lumapit kay Aling Marta. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng misteryo. May naramdaman si Aling Marta na may tinatago ang bata, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat. Hindi niya alam kung ang bata ay tunay na tao o isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan, isang anak ng aswang, isang bagay na pinapaniwalaan ng mga matatanda sa baryo, ngunit hindi niya kailanman naisip na makikita sa harap niya. Habang hawak-hawak niya ang maliit na kamay ng bata, may bahagyang gumalaw sa mga dahon sa paligid. Isang malamig na simoy ang dumaan, at naramdaman ni Aling Marta ang bigat sa paligid, parang may nakamasid mula sa kadiliman ng kabubatan. Ang bawat hakbang nila pabalik sa bahay ay tila sinusundan ng mga mata ng isang nilalang na hindi makikita, ngunit ramdam sa bawat hibla ng kanyang balat. Sa pagpasok nila sa maliit na bahay, napansin ni Aling Marta na may kakaibang presensya sa loob, isang malamig na pakiramdam, halos parang may lumang kaluluwa na nagmamasid sa bawat galaw. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit naramdaman niya na hindi lamang ang bata ang may lihim. May mas malaking misteryo na nakatago sa likod ng kagandahan at katahimikan ng baryo, isang misteryo na magpapatigil sa kanyang hininga sa susunod na gabing darating. At habang inilalagay niya ang bata sa kama, may napansin siyang kakaibang marka sa balat ng bata. Hindi karaniwan. Hindi simpleng gasgas o pasa. Isang simbolo na tila bahagi ng isang sinaunang lihim, isang pahiwatig ng isang mundo na hindi natin nakikita.
Sa pagtingin niya, naramdaman niya na ang gabi ay magiging mas mahaba kaysa sa inaasahan niya. Ang mga anino ay tila gumalaw ng mas mabilis, at ang hangin ay parang may dalang mga bulong na hindi niya maintindihan. Bago siya makapagsalita, may narinig siyang mahinang bulong mula sa gilid ng bintana. Hindi ito nagmula sa labas, kundi parang mula sa mismong kalooban ng bahay, isang tunog na hindi maipaliwanag, na nagpatigil sa kanya sa bawat galaw. Ang bata ay tumingin sa kanya, at sa mga mata nito, may halong takot at pagkakaalam, parang alam na nito ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung paano haharapin ang misteryong ito. Ang bawat hakbang, bawat paghinga, ay may kaakibat na panganib at suspense. Ngunit alam niya na hindi siya pwedeng lumayo. Ang kanyang tungkulin bilang ina, kahit hindi niya kaanak, ay nagsimula sa gabing iyon. At sa pagtingin niya sa paligid, sa mga lumang kagamitan ng bahay, sa mga anino ng mga puno sa labas, at sa malambot na hininga ng bata sa kanyang bisig, alam niyang may mas malalim na misteryo pa na naghihintay. Isang bagay na hindi pa niya nalalaman, ngunit mararamdaman niya sa bawat galaw ng gabi. Sa puntong iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gilid ng bahay. Ang bata ay kumapit sa kanyang braso. Ang hangin ay bumalot ng mas malamig, at ang liwanag ng buwan ay biglang nawala sa mga ulap. Ang anino mula sa kagubatan ay tila lumapit ng mas malapit, at sa kalooban ni Aling Marta, naramdaman niya ang takot at tensyon, isang paalala na ang misteryo ay hindi pa tapos. At habang hawak niya ang bata, nakatingin sa dilim, napaisip siya, ano ang tunay na pinagmula ng bata? Sino o ano ang sumusubaybay sa kanila sa gabi? At higit sa lahat, paano nila haharapin ang kadiliman na hindi pa niya lubusang nauunawaan? Ang sagot ay hindi pa niya alam. Ang bata ay nanatiling tahimik sa bisig ni Aling Marta, habang unti-unti silang nakabalik sa maliit na bahay. Ngunit kahit ligtas sa panlabas, ramdam niya na hindi pa tapos ang gabing iyon. Ang kanyang isip ay naglalaro sa mga katanungan, bakit naroroon ang bata sa gitna ng kabubatan? Sino ang nagpadala sa kanya? At higit sa lahat, ano ang lihim sa kanyang mga mata na para bang alam ang mga bagay na hindi dapat malaman ng isang inosenteng bata? Habang pinapainit ni Aling Marta ang bata sa kanyang mga bisig, napansin niya ang kakaibang marka sa leeg ng bata, isang maliit na bilog na hugis simbolo, hindi karaniwan sa mga bata sa baryo. Hindi siya sigurado kung ito ay isang laro ng imahinasyon o isang babala. Ngunit ramdam niya na may kakaibang enerhiya ang bata, isang presensya na halos maramdaman mo sa bawat silakbo ng hangin. Lumipas ang ilang araw at unti-unti niyang nalaman ang kwento ng bata. Ayon sa ilang matatanda sa baryo, may mga kwento tungkol sa isang nilalang na naglalakad sa kabubatan sa gabi, naghahanap ng sanggol na may potensyal na maging anak ng aswang. Hindi ito basta-basta aswang na karaniwang naririnig sa kwento, mas maingat, mas tuso, at mas matagal bago kumilos. Ang mga bata na napili nito ay nawawala ng ilang araw o linggo, at kapag bumalik, may kakaibang liwanag o kadiliman sa kanilang mga mata. Aling Marta ay hindi makapaniwala sa mga kwento. Ngunit nang titigan niya ang bata sa gabi, ramdam niya ang bigat ng kwento. May bahagi ng bata na tila hindi naroroon, parang may espiritu o anino sa likod ng mga mata nito na nagmamasid sa bawat galaw niya. May pagkakataon na naririnig niyang humuhuni ang hangin, may mahinang bulong na hindi niya maintindihan. Tulungan mo kami na tila nagmumula sa labas ng bahay at sa mismong kalooban niya. Isang hapon, nagpasya siyang dalhin ang bata sa ilog sa likod ng bahay upang linisin at paliguan. Habang naglalakad, napansin niya na may kakaibang ritmo ang paligid. Ang mga hayop ay tahimik, at ang mga dahon ay tila gumagalaw ng hindi dahil sa hangin. May mga anino na dumadaan sa gilid ng paningin niya, at kahit pa sinusubukan niyang magpakanormal, ramdam niya ang malamig na simoy sa bawat hakbang. Habang nakaupo ang bata sa gilid ng ilog, may napansin si Aling Marta. Ang refleksyon ng bata sa tubig ay bahagyang naiiba sa tunay na anyo nito. Ang mga mata ay mas maliwanag, halos parang may kaalaman na hindi niya pa alam. Sa bawat kumikislap na liwanag ng tubig, may mga aninong dahan-dahang gumagalaw sa paligid, parang nagbabantay, pero hindi malinaw kung kaibigan o kaaway. Lumipas ang mga araw at unti-unti niyang nakilala ang bata. Sa kabila ng takot, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon. Ang pangalan ng bata ay Lino, at ayon sa ilang matatanda, may kakaibang kwento ang kanyang pamilya. Sinasabing may dugo ng aswang sa mga ninuno nito, ngunit hindi malinaw kung totoo ito. Ang mga nakatatanda sa baryo ay palaging nagbabantay sa kabubatan, at may mga kwentong pumapasok sa gabi ang mga anino at nilalang na nagmamasid sa bawat galaw ng bata.
Isang gabi, habang pinapaliguan ni Aling Marta si Lino sa ilaw ng kandila, may narinig silang pagkalabog sa labas ng bahay. Hindi ito normal na hangin o hayop, mas malakas, may ritmo, parang may sumusunod sa kanila. Pinatigil niya ang bata sa paggalaw at sa mga mata ng bata, nakita niya ang parehong takot at kaalaman. Ang bata ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang paghina ay mabilis, parang alam niya na may paparating. Sa bawat araw, lumalalim ang misteryo. Minsan, habang naglalaro si Lino sa bakuran, bigla siyang titigil at tititig sa isang sulok ng kagubatan. Kapag tinanong ni Aling Marta kung anong nakikita niya, tumango lamang ang bata, na parang may nauunawaan, ngunit hindi kaya ipaliwanag. May mga pagkakataon na lumalapit siya sa mga lumang punong kahoy, hinahawakan ang balat nito, at mumugol ng mahina, parang nakikipag-usap sa isang nilalang na hindi nakikita ng ibang tao. Minsan, may nakita si Aling Marta na nakapagpabigat ng kanyang dibdib. Sa tapat ng ilog, may mga paa ng bata na tila naglalakad sa tubig, ngunit kapag lumapit siya, wala na roon. Parang naglalaro ang tubig ng isang ilusyon. May pagkakataon na nakita niya ang mga mata ng bata na kumikislap sa dilim, may bahagyang kulay na hindi niya maipaliwanag, parang may nakatagong liwanag at kadiliman sa loob nito. Hindi lamang si Lino ang may misteryo. Si Aling Marta, bagaman nananatiling matatag, ay unti-unting naapektuhan. Sa gabi, madalas siyang nakaririnig ng mga bulong, hindi lamang mula sa kabubatan, kundi mula sa mismong loob ng bahay. Ang mga liwanag sa kandila ay kumikislap ng hindi pantay, may mga anino na dahan-dahang gumagalaw sa dingding. May mga gabi na tila may bahagyang anyo sa sulok ng kwarto, at kahit pa sinusubukan niyang tapatan ang kanyang isip sa takot, ramdam niya na may presensya na nagmamasid sa kanila. Ang baryo mismo ay may lumang kasaysayan. Sinasabing may mga kabataan noon na nawawala sa gabi, at kapag bumabalik, hindi na sila katulad ng dati. May bahid ng kakaibang karunungan o minsan, kakaibang kasamaan sa kanilang mga mata. Hindi niya alam kung sino o ano ang nagbubulong. Tila may nilalang sa labas ng silid, nagmamasid at naghihintay. Minsan, may nakarinig siyang pag-iyak ng sanggol mula sa kabubatan, kahit wala namang ibang bata doon. Ang tunog ay dumating sa mismong gitna ng gabi, nagpapalakas sa kanyang takot at paniniwala na may mas malalim pang nangyayari sa paligid nila. Sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ni Aling Marta na hindi lamang basta isang bata ang kanyang inaalagaan. May presensya ang bata na mas malalim kaysa sa kanyang naisip. May bahagi sa kanya na nakikita ang mga bagay na hindi dapat makita. Ang mga mata ng bata ay tila may kakayahang magbukas ng pinto sa isang mundo na hindi kilala ng ordinaryong tao. Habang dumarami ang mga gabi ng kakaibang pangyayari, napapansin niyang may kakaibang ugnayan sa pagitan ng bata at ng mga hayop sa paligid. Ang mga manok ay hindi kumakain kapag may papalapit na kakaibang anino. Ang mga aso ay tahimik at nakatingin sa isang direksyon, at ang hangin ay may dalang kakaibang huni. Minsan, ang mga punong kahoy sa paligid ay gumagalaw sa paraang hindi dulot ng hangin, tila may nilalang na nagmamasid mula sa kanilang mga sanga. At sa bawat pagkakataon na tumitingin siya sa bata, may nararamdaman siyang mas malalim, isang misteryo na hindi pa niya lubusang nauunawaan, ngunit ramdam niya na unti-unti siyang hinihila papasok sa isang kakaibang mundo. Ang mga bulong, anino, at kakaibang enerhiya sa paligid ay nagpapahiwatig na may mas malalim na kwento, isang kwento na may kinalaman sa pinagmulan ng bata at sa mga nilalang na lumalakad sa gabi. At habang nakaupo siya sa tabi ng bata, pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, napaisip siya, ano ang tunay na pinagmulan ng bata? Bakit siya napunta sa harap niya? At higit sa lahat, ano ang darating sa kanila sa susunod na gabi? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ramdam niya na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na misteryo, isang lihim na hinihintay nilang mabunyag. Sa mga sumunod na gabi, napansin ni Aling Marta na hindi lamang ang bata ang nakakaranas ng kakaibang pangyayari. Ang buong baryo na dati tahimik sa gabi ay tila nagkaroon ng sariling buhay sa dilim. Ang mga aso ay tahimik na nakaupo sa mga sulok, nakatingin sa isang direksyon. Ang mga pusa ay nagtatago sa ilalim ng bahay, at kahit ang mga manok sa bakuran ay tumitigil sa kanilang huni. Parang ang hangin mismo ay may mensahe na hindi maintindihan, at bawat paghinga niya ay ramdam niya ang bigat ng presensya sa paligid. Isang gabi, habang pinapaliguan niya si Lino sa ilog, may napansin siyang kakaibang hugis sa mga dahon ng puno. Hindi ito halata sa una, ngunit tila may gumagalaw na anino na hindi dulot ng hangin o ng mga hayop. Ang bata ay tumigil sa paggalaw at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa parehong direksyon.
Hindi siya nagsalita, ngunit ramdam ni Aling Marta ang takot na bumabalot sa kanyang maliit na katawan. May pagkakataon na parang may nakatingin sa kanila mula sa kadiliman, ngunit wala siyang makitang pisikal na anyo. Ang tensyon sa bahay ay unti-unting tumataas. Ang mga pinto at bintana ay madalas na kumikilos kahit nakasara, may bahagyang hampas o kaluskos, at may pagkakataon na naririnig niya ang mahinang yabag sa sahig kahit walang ibang tao. Ang bata, na dati tahimik, ay unti-unting nagiging sensitibo sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Minsan, sa gitna ng gabi, tinitignan niya ang kisam at ngumiti ng bahagya na parang may nakikita siyang hindi mo maipaliwanag. Ngunit hindi lamang ito ang problema ni Aling Marta. May bago ring pangalawang konflikto na unti-unting bumabalot sa kanilang buhay. Si Mang Isko, ang kapitbahay na may reputasyon sa baryo bilang tagapangalaga ng kabubatan, ay biglang nagkaroon ng kakaibang pag-ugali. Minsan, hindi niya pinapansin ang mga bata sa paligid, at may pagkakataon na tila nakikipag-usap siya sa wala, mga bulong na hindi naririnig ng iba. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag sa gabi, at may mga pagkakataon na napapailing si Aling Marta sa mga sinasabi niya na parang naglalaman ng babala. Isang gabi, habang natutulog si Lino sa kanyang kwarto, may narinig si Aling Marta na mahihinang bulong sa labas. Naglakad siya patungo sa bintana at nakita ang isang anino na gumagalaw sa bakuran. Ang mga mata nito ay naglalaro sa dilim, hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ang bata ay biglang tumayo sa kama, tumingin sa parehong direksyon, at nagsimulang humakbang papunta sa bintana. Hindi siya nakakausap, ngunit ramdam ni Aling Marta ang koneksyon sa pagitan ng bata at ng anino. Habang lumalalim ang gabi, napansin niya na may kakaibang marka sa paligid ng bahay. Mga guhit sa putik, parang mga paa na hindi tama ang sukat sa isang bata o adulto, may ritmo na hindi niya maipaliwanag. Ang mga anino sa paligid ay tila nagbabantay sa bawat galaw nila, at bawat hakbang ay may kasamang malamig na simoy ng hangin. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibo, at kahit gaano siya katapang, ramdam niya ang pangamba na baka may mangyari sa kanya o sa bata. Hindi lamang ang bata at ang anino ang nagdudulot ng takot. Ang baryo mismo ay tila may sariling buhay. May mga kabataan noon na nawawala sa gabi at bumabalik na may kakaibang karunungan o kakaibang pananaw sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang mga matatanda ay nagbabantay sa kabubatan at sa ilog, ngunit kahit sila ay hindi ganap na nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Ang bawat kwento tungkol sa aswang o kakaibang nilalang ay muling bumabalik sa alaala ni Aling Marta, at mas lalo niyang naramdaman na may mas malalim na misteryo sa paligid nila. Habang lumalalim ang gabi, may mga pangyayari na hindi niya maintindihan. Minsan, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ng sanggol mula sa kabubatan, kahit wala namang ibang bata doon. Ang tunog ay dumating sa mismong gitna ng gabi, nagpapalakas sa kanyang takot at paniniwala na may mas malalim pang nangyayari sa paligid nila. Ang bata ay nagiging masensitibo sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, at si Aling Marta ay nararamdaman ang bigat ng kanyang tungkulin na higit pa sa isang simpleng pangangalaga sa bata. Nagkaroon din ng kakaibang pangyayari sa gabi, may liwanag sa kabubatan na tila gumagalaw sa kanilang paligid. Ang mga anino ay parang sumusunod sa bawat hakbang nila, ngunit hindi malinaw kung kaibigan o kaaway. Minsan, ang bata ay nakatayo sa bakuran, nakatingin sa direksyon ng kabubatan, at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, parang alam na niya ang mga bagay na hindi pa nauunawaan ni Aling Marta. Sa bawat hakbang at galaw, ang misteryo ay unti-unting lumalalim. Ang bawat tunog, anino, at liwanag ay may kasamang tensyon. Ang bata ay may lihim na hindi pa lubusang nauunawaan, at ang presensya sa paligid nila ay tila may sariling buhay, isang mundo na nakatago sa likod ng ordinaryong realidad. Isang gabi, habang nakaupo si Aling Marta sa tabi ng bata sa gilid ng ilog, napansin niyang may kakaibang anyo sa tubig. Ang mga mata ng bata ay nakatuon sa parehong direksyon, at naramdaman ni Aling Marta ang malamig na simoy na bumabalot sa kanilang katawan. Hindi malinaw kung ano ang nasa ilalim ng tubig, ngunit ramdam niya ang bigat at tensyon. Ang hangin ay humina, at may mga bulong na dumarating mula sa paligid, mga tinig na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya na may babala sa kanila. Hindi lamang ito simpleng misteryo. Ang bawat gabi ay may bagong panganib, bagong tensyon, at bagong tanong na hindi pa nasasagot. Ang bata ay nagiging susi sa isang lihim na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip, at si Aling Marta ay unti-unting napapalapit sa isang mundo na hindi niya pa nauunawaan.
Ang baryo ay nagiging sentro ng kakaibang enerhiya, at ang kagubatan ay tila may sariling presensya na nakamasid sa bawat galaw nila. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Aling Marta ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng bata at ng kagubatan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang takot at pangamba, at bawat galaw ng bata ay may halong misteryo at hiwaga. May mga pagkakataon na tila may ibang presensya sa paligid, nakamasid at naghihintay. Ang bawat tunog ng hangin, bawat paggalaw ng anino, at bawat kumikislap ng buwan ay nagpapataas ng tensyon at nagpapalalim ng misteryo. Ang bata ay unti-unting nagiging simbolo ng hindi may paliwanag na presensya sa baryo. Hindi lamang siya nawawala o basta natagpuan, may bahid ng kakaibang kapangyarihan sa kanyang katauhan. Ang mga mata niya ay naglalaman ng misteryo, at ang bawat kilos niya ay nagdudulot ng tensyon at takot sa paligid. Si Aling Marta ay nakararamdam ng bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang tagapag-alaga, kundi bilang tagamasid sa mga bagay na hindi pa niya lubusang naiintindihan. Sa bawat gabi, ang kagubatan, ang bahay, at ang bata ay nagiging mas malalim na bahagi ng misteryo. Ang mga anino, mga bulong, at liwanag ay patuloy na nagpapataas ng tensyon. Ang baryo ay tila nagbabantay sa kanila, at ang bawat galaw nila ay may kasamang panganib at suspense. Ang bawat hakbang ni Aling Marta at ng bata ay nagdadala sa kanila sa mas malalim na mundo ng hindi maipaliwanag, at ang bawat gabi ay puno ng takot na hindi pa nasasagot. At sa isang sandali, habang si Aling Marta ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang maliit na kamay ni Lino, ngunit kahit sa loob ng kanilang bahay, ramdam niya ang presensya sa paligid. Ang bawat sulok ng silid ay parang may mata, bawat anino ay gumagalaw sa paraang hindi maipaliwanag, at bawat tunog ng hangin ay parang bulong mula sa kabubatan. Hindi niya maalis sa isip ang mga nakaraang pangyayari, ang mga liwanag sa kabubatan, ang mga bulong na hindi niya naintindihan, ang mga aninong dumarating sa paligid ng bahay. Ang bawat gabi ay tila mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Ang bata ay tahimik, nakatitig sa isang sulok, at kahit na walang sinasabi, ramdam ni Aling Marta ang koneksyon sa pagitan ng bata at ng presensya. May mga pagkakataon na parang nakikipag-usap ang bata sa isang bagay na hindi niya nakikita, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag na nagdadala ng takot sa puso ni Aling Marta. Habang sinusubukan niyang maging kalmado, napansin niya ang mga maliliit na bagay na nagiging hindi karaniwan. Ang mga kandila ay nagliliwanag at namamatay ng kusa, ang mga muebles ay gumagalaw ng bahagya, at may mga malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa katawan niya kahit wala siyang binuksang bintana. Sa bawat paghinga, ramdam niya na parang may sumusunod sa kanila, isang nilalang na mas matindi kaysa sa kahit na anong kanyang nakaharap noon. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng matinis, sabay ng isang malakas na kalabo. Ang bata ay kumapit sa kanyang braso, nanginginig at tinitigan siya. Si Aling Marta ay dahan-dahang lumapit sa pinto, nanginginig sa takot, at nang buksan ito, wala naman sa labas. Ngunit may bakas ng putik at maliliit na yapak na nagtatapos sa bakuran, na tila dumaan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay may kakaibang hininga, parang may nilalang na humihina sa bawat sulok ng bahay. Sa puntong iyon, naramdaman ni Aling Marta na parang wala nang matatakbuhan. Ang bahay na dati kanlungan nila ay nagiging kulungan, at ang mga pinto at bintana ay hindi sapat na hadlang sa kakaibang presensya. May pagkakataon na naririnig niya ang mahinang bulong mula sa kisam, hindi ka makakatakas, ngunit hindi niya alam kung ito ay totoo o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ang bata ay tumitig sa parehong direksyon, may bahagyang ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ang kagubatan sa likod ng bahay ay tila naging mas buhay. May mga liwanag na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mga aninong dumarating sa gilid ng paningin, ngunit nawawala kapag tinitingnan ng diretsyo. Ang bawat hakbang na ginagawa nila sa bakuran ay may kasamang bigat at tensyon, parang sinusubaybayan ng mga mata ng hindi nakikitang nilalang. May mga pagkakataon na naririnig niya ang yabag ng paa sa sahig, ngunit kapag lumingon siya, wala roon. Ang kanyang puso ay bumibilis, at ang bawat galaw ng bata ay nagdudulot ng parehong takot at hiwaga. Hindi lamang ang bata at ang kagubatan ang nagdudulot ng takot. Si Mang Isko, ang kapitbahay, ay biglang nagkaroon ng kakaibang kilos. Minsan, nakatayo siya sa labas ng kanyang bahay sa gitna ng gabi, nakatingin sa kagubatan, at nakikipag-usap sa mga anino. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kakaibang liwanag, at may mga pagkakataon na napapailing si Aling Marta sa mga bulong na inilalabas niya.
Ang misteryo ay lumalawak hindi lamang tungkol sa bata, kundi sa buong baryo at sa mga nilalang na naninirahan sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, ang bata ay nagiging masensitibo sa paligid. Minsan, nakatayo siya sa gilid ng kama at nakatitig sa bintana na parang may nakikita sa labas. Si Aling Marta ay dahan-dahang lumapit, ngunit bago pa man niya maabot ang bata, may narinig siyang malamig na hininga sa likod niya. Ang kanyang katawan ay napatingala, ramdam ang takot sa bawat hibla ng kanyang balat. Ang bata ay nakatingin sa parehong direksyon, at sa kanyang mga mata, ramdam niya ang parehong takot at kaalaman, parang alam na ng bata ang paparating na panganib. May mga pagkakataon na ang mga bagay sa paligid ay nagiging mas hindi karaniwan. Ang mga kandila ay kumikislap sa kakaibang ritmo, ang mga muebles ay gumagalaw ng bahagya, at ang mga anino ay tila naglalapit sa kanila. Ang hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi maipaliwanag, at bawat gabi ay tila nagiging mas mahaba at mas mabigat. Ang presensya sa paligid ay nagiging mas malakas, parang humihila sa bawat galaw ni Aling Marta at ng bata. Isang gabi, habang natutulog si Lino, naramdaman ni Aling Marta ang bigat ng presensya sa paligid. Ang kanyang puso ay bumibilis at bawat paghinga ay may kasamang tensyon. May narinig siyang mahihinang yabag sa sahig, at ang mga anino sa dingding ay gumagalaw sa paraang hindi niya maintindihan. Ang bata ay dahan-dahang gumising, nakatingin sa isang sulok ng kwarto, at ngumiti ng bahagya, parang may alam siyang hindi niya pa maipaliwanag. Ang baryo mismo ay tila nagiging aktibong bahagi ng misteryo. Ang mga hayop ay tahimik, ang hangin ay may dalang gulong, at ang kagubatan ay tila may sariling kamalayan. Ang bawat paghinga ni Aling Marta at ng bata ay may kasamang tensyon, at bawat hakbang ay may kasamang panganib. Ang bata ay nagiging simbolo ng hindi maipaliwanag na presensya, at si Aling Marta ay unti-unting nararamdaman ang bigat ng kanyang tungkulin, hindi lamang bilang tagapag-alaga kundi bilang tagamasid sa mga bagay na hindi pa niya naintindihan. Sa bawat sandali, ang misteryo ay patuloy na lumalalim. Ang bawat gabi ay may bago, hindi inaasahang pangyayari. Ang mga anino, liwanag, at bulong ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas nakakatakot. Ang bata ay may lihim na hindi pa lubusang nauunawaan, at ang bawat kilos niya ay nagdudulot ng suspense at pangamba. Ang presensya sa paligid nila ay parang humihila sa kanila papasok sa isang mundo na hindi pa nila lubusang nauunawaan. Ang bawat gabi ay isang paalala, wala silang ligtas na lugar, wala silang matatakbuhan. Ang bahay na dati kanlungan nila ay nagiging kulungan, at bawat sulok ay puno ng misteryo at tensyon. Ang bata ay nagiging susi sa isang mas malalim na kwento, at si Aling Marta ay unti-unting napapalapit sa isang mundo ng hindi maipaliwanag, isang mundo ng kadiliman at panganib na hindi pa niya lubusang naintindihan. At sa gitna ng dilim, habang nakaupo sa tabi ng bata sa gilid ng ilog, naramdaman ni Aling Marta ang malamig na hininga sa kanyang likod, ang bigat ng presensya sa paligid, at ang hindi maipaliwanag na pangamba na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kagubatan ay tila may sariling mata, ang anino ay tila may sariling buhay, at ang bata ay tila may lihim na nagbabantay sa kanila. Sa puntong iyon, alam ni Aling Marta na ang susunod na gabing darating ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim at mas nakakakilabot na misteryo, isang misteryo na hindi pa tapos, ngunit ramdam niya na malapit na itong humarap sa kanila. Ang mga sumunod na gabi ay nagdala ng mas malalim na dilim sa buhay ni Aling Marta at ni Lino. Ang mga pangyayari ay hindi na lamang basta misteryo, tila unti-unting sumasaklaw ang buong baryo sa kakaibang presensya. Ang bata ay hindi na lamang tahimik at obserbador, sa bawat gabing lumilipas, nagiging mas malinaw na may alam siya, isang kaalaman na ni Aling Marta ay hindi pa naintindihan. Ang mga mata ng bata ay kumikislap sa dilim, may liwanag na nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim at mas delikado kaysa sa dati niyang napag-alaman. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng ilog, napansin ni Aling Marta na may kakaibang marka sa balat ng bata. Hindi lamang ito simpleng galos o peklat. Ang marka ay parang simbolo, hugis kakaiba, at may banayad na kulay na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nang hawakan niya ito, parang may kuryente na dumaloy sa kanyang kamay, at bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy na bumabalot sa buong katawan niya. Ang bata ay tumitig sa kanya, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lihim na parang sinasabi, hindi mo pa alam ang totoo. Dumating ang gabing iyon na parang may kakaibang lakas sa paligid. Ang mga puno sa paligid ng bahay ay gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga anino ay parang humihingi ng pahintulot bago lumapit sa kanila. Ang hangin ay may dalang bulong, mahina ngunit malinaw, na nagpapahiwatig na may nilalang na nanonood sa bawat galaw nila.
Hindi lamang si Aling Marta ang nakaramdam ng presensya, ramdam din ni Lino ang bigat ng enerhiya sa paligid. Ang kanyang paghina ay mabilis at bawat hakbang niya ay puno ng kahulugan na hindi naiintindihan ng kanyang tagapag-alaga. Sa gitna ng takot, may bagong revelasyon na dumating kay Aling Marta, isang lihim na matagal nang nakatago. Natuklasan niya mula sa isang matatandang kapitbahay na ang dugo ng bata ay may kaugnayan sa sinaunang angkan ng aswang. Hindi lamang siya basta natagpuan, si Lino ay pinili at dinala sa kanya upang protektahan, ngunit ang presensya na nakapaligid sa bata ay hindi nagmula sa kabubatan lamang, ito ay sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang puso ay bumilis at ang kanyang isipan ay puno ng pangamba. Paano niya mapoprotektahan ang bata kung ang panganib ay nasa pinagmulan nito mismo? Habang lumalala ang sitwasyon, napagtanto ni Aling Marta na siya ay halos walang magawa. Ang bahay na dati kanlungan nila ay nagiging kulungan at ang bawat sulok ay tila may sariling mata. Ang mga pinto at bintana ay hindi sapat na hadlang sa presensya. Ang bawat gabi ay puno ng misteryo, bawat anino ay may kasamang tensyon, at ang bawat bulong ay nagiging malinaw na babala. Ang bata ay nakatayo sa gilid ng kama, nakatitig sa isang direksyon, at kahit walang sinasabi, ramdam niya na may paparating na panganib na hindi pa niya naintindihan. Ngunit may mas malaking twist na nagpakilig sa kanyang puso, isang lihim na hindi niya inasahan. Sa isang gabi, habang naglalaro si Lino sa bakuran, bigla siyang tumigil, nakatingin sa gitna ng kagubatan, at nagsimulang magsalita sa isang wika na hindi naintindihan ni Aling Marta. Ang mga salita ay may ritmo at enerhiya na parang may lumang kapangyarihan. Ang hangin ay humina, at ang mga anino ay lumapit sa bata, ngunit hindi siya natatakot, parang siya mismo ay nag-uutos sa mga anino. Dito, naisip ni Aling Marta, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Paano mo poprotektahan ang bata kung siya mismo ay may kapangyarihan na hindi mo maintindihan? Ang tensyon ay unti-unting lumalalim nang dumating ang bagong pangyayari. Isang gabi, naramdaman ni Aling Marta ang bigat ng presensya sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang mga kandila ay kumikislap at namamatay ng pusa, ang mga anino sa dingding ay gumagalaw sa kakaibang paraan, at ang hangin ay may dalang bulong na hindi niya maipaliwanag. Ang bata ay nakatayo sa gilid ng bintana, nakatingin sa labas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Ramdam ni Aling Marta ang parehong takot at hiwaga, ang bata ay hindi lamang isang biktima, kundi may sariling papel sa misteryo na lumalawak sa paligid nila. Habang sinusubukan niyang intindihin ang mga pangyayari, biglang may kumatok sa pinto. Ang kanyang puso ay bumilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya. Wala roon. Ngunit may bakas ng maliliit na yapak sa sahig na nagtatapos sa gilid ng kagubatan. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, sino ang nagdala ng mga yapak na iyon? Ano ang intensyon ng presensya? At higit sa lahat, paano niya mapoprotektahan ang bata sa panganib na ito? Sa gitna ng gabing iyon, may napansin si Aling Marta na mas nakakagulat pa. Ang bata ay may kakaibang liwanag sa balat, isang simbolo na hindi lamang tanda ng kanyang pinagmulan, kundi ng kapangyarihan na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang bata ay simbolo ng misteryo, panganib, at hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagpapataas ng tensyon at nag-iwan ng maraming tanong na hindi pa nasasagot. Bawat hakbang, bawat paghina, bawat galaw ng bata ay nagdudulot ng parehong takot at hiwaga. Ang hangin, kagubatan, at bahay ay tila nagiging aktibong bahagi ng misteryo. Ang bawat gabi ay nagdadala ng bagong panganib, at ang bawat anino ay may kasamang hindi may paliwanag na enerhiya. Ang bata ay hindi lamang biktima, siya rin ay bahagi ng isang mas malalim na kwento na hindi pa lubusang naintindihan ni Aling Marta, at sa bawat gabi, lumalawak ang misteryo sa paligid nila. Ang tensyon at takot ay patuloy na tumataas. Ang bawat paghina ni Aling Marta ay may kasamang pangamba. Ang bawat galaw ni Lino ay may kasamang kakaibang mensahe. Ang mga anino, bulong, at liwanag sa paligid ay nagpapahiwatig na ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa mas malalim na misteryo at wala silang ligtas na lugar. Sa puntong iyon, habang nakatayo si Lino sa gilid ng ilog, nakatingin sa kagubatan, ramdam ni Aling Marta ang bigat ng presensya sa paligid nila. Ang bata ay kumikislap sa liwanag ng buwan, may ngiti sa labi, at sa kanyang mga mata, may lihim na nagbabantay sa kanila, isang lihim na hindi pa niya lubusang naintindihan. At sa sandaling iyon, alam ni Aling Marta na ang totoong panganib ay nagsisimula pa lamang, at ang susunod na gabing darating ay magpapakita ng higit pang nakakatakot na revelasyon.
Ang gabi ng pinakamalakas na bagyo ay dumating, dala ang ulan, kulog, at hangin na parang galit na bumabalot sa buong baryo. Si Aling Marta ay nakatayo sa bakuran ng bahay, basa mula sa ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kabubatan. Ang bata, si Lino, ay nakatayo sa tabi niya, tahimik ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata na ngayon ay tila mas matindi kaysa dati. Ramdam ni Aling Marta ang bigat ng presensya sa paligid, isang enerhiya na hindi lamang nagmumula sa kabubatan, kundi sa mismong hangin, lupa, at tubig na pumapalibot sa kanila. Hindi niya alam kung paano sisimulan, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang misteryo at protektahan ang bata kahit gaano siya katakot. Biglang may dumating na malakas na sigaw mula sa kabubatan, parang isang nilalang na sumisigaw ng galit at bighati. Ang hangin ay humina at sa kabila ng ulan, ramdam niya ang init ng presensya sa paligid. Ang mga anino sa paligid ay naglabasan, gumagalaw sa paraang hindi niya maintindihan. Si Lino ay nakatingin sa kabubatan, nakangiti ng bahagya, parang alam na niya kung ano ang mangyayari. Ang puso ni Aling Marta ay mabilis na tumibok at bawat galaw niya ay may kasamang desperasyon. Paano niya mapoprotektahan ng bata kung ang panganib ay napakalapit at hindi pa lubos na nauunawaan? Ang unang hakbang niya ay ang lumapit sa bata, hawak ang kanyang kamay. Kailangan nating gawin ito ng magkasama, bulong niya, kahit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Ang bata ay tumango, tahimik, ngunit ang liwanag sa mga mata niya ay nagiging mas maliwanag, parang pinapakita sa kanya ang tamang daan. Ang kagubatan ay tila sumasalungat sa bawat galaw nila, ang mga puno ay gumagalaw, at ang anino ay humihila sa kanila patungo sa dilim. Ngunit hindi siya umatras, bawat galaw ay may kasamang tapang na hindi niya akalain na mayroon siya. Habang lumalapit sila sa pinagmumulan ng presensya, may naramdaman si Aling Marta, isang malamig, mabigat na enerhiya na parang humihila sa kanyang katawan pababa sa lupa. Ang mga anino ay naglabasan, nakapwesto sa paligid niya, at bawat isa ay may kakaibang anyo, hindi maipaliwanag, parang pinipilit siyang matakot. Ngunit sa halip na umatras, inilapit niya ang bata sa kanyang dibdib, protektado, at nagpasya siyang harapin ang pinagmumulan. At doon, sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang hindi inaasahang revelasyon. Isang nilalang na may anyong kalahating tao, kalahating aswang, nakatayo sa gitna ng ilog, nakatingin sa kanila. Ngunit hindi ito kaaway sa tradisyonal na pakahulugan. Ang nilalang ay naglalaman ng mga mata ni Lino, at sa unang tingin, ramdam ni Aling Marta na may koneksyon ang bata sa nilalang. Ang bata ay tahimik, nakatitig sa nilalang, at may kakaibang ngiti sa mukha. Dito niya naisip, ang bata ay hindi lamang biktima, siya ang susi sa misteryo, at ang nilalang na ito ay bahagi ng kanyang kapangyarihan. Biglang sumiklab ang isang enerhiya mula sa bata, isang liwanag na kumalat sa paligid, at ang nilalang ay tila nag-react sa liwanag. Ang anino ay kumalat, at bawat galaw ng nilalang ay humahalo sa ulan, sa liwanag, at sa mga alon ng ilog. Si Aling Marta ay nakaramdam ng matinding takot, ngunit hindi siya nag-atras. Hawak ang bata, huminga siya ng malalim at sinubukang kumonekta sa presensya. Ang bawat salita, bawat galaw ay may kasamang enerhiya na hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya na ang kanilang tadhana ay nakasalalay sa tagumpay ng sandaling ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nilalang ay lumapit sa bata at sa halip na saktan, dahan-dahang inabot ang kamay ni Lino. Ang bata ay naglabas ng liwanag na mas matindi, at sa isang malakas ngunit maiksing sandali, ang enerhiya ay bumalik sa bata, at ang nilalang ay naglaho sa isang isla, parang hangin lamang. Si Aling Marta ay huminga ng malalim, ramdam ang kanyang katawan na nanginginig, at napagtanto na naresolba na ang pangunahing konflikto, ngunit sa isang paraan na hindi niya inasahan. Ngunit bago siya makapagpahinga, may naramdaman siyang mas malamig na simoy, at may narinig siyang bulong sa kanyang tainga. Hindi pa tapos, ang lupa ay gumalaw sa paligid niya, at may anino na mabilis na dumaan sa likod niya, nagdulot ng panibagong takot. Ang bata ay nakatingin sa direksyon ng anino, ngunit hindi siya natakot, parang may alam siyang hindi pa nauunawaan ni Aling Marta. Ang puso niya ay bumilis, at sa sandaling iyon, naisip niya, ang misteryo ay hindi pa tapos, may mas malalim na lihim pa na nag-aabang. Habang nakaupo sa tabi ng bata sa gilid ng ilog matapos ang insidente, ramdam ni Aling Marta ang bigat ng pangyayari. Ang bata ay tahimik, ngunit sa bawat paghinga, ramdam niya ang koneksyon ng bata sa nilalang na iyon. Ang bawat gabi ay magdadala ng bagong misteryo, at sa bawat hakbang, alam niya na kailangan niyang maging matatag at protektahan ang bata mula sa mga panganib na hindi pa lumalabas.
Sa huling sandali ng gabing iyon, naramdaman ni Aling Marta ang malamig na hininga sa kanyang likod at may bahagyang kilabot na dumaan sa kanyang katawan. Ang bata ay nakangiti at sa kanyang mga mata may kakaibang liwanag na nagsasabi, may mas malalim pa tayong haharapin at sa susunod na gabi, hindi na ito magiging ordinaryong misteryo. Ang hangin, kagubatan at ilog ay tila nagbabantay sa kanila, naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Ang tagpo ay nagtatapos sa isang mataas na tensyon. Ang pangunahing konflikto ay naresolba, ngunit ang huling twist ay nagpapahiwatig na ang misteryo ay patuloy at ang panganib ay hindi pa tapos. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas si Aling Marta at Lino sa susunod na panganib? Matapos ang nakakatindig balahibong gabi ng bagyo at nakamamanghang kaganapan sa ilog, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit para kay Aling Marta, ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang puso ay patuloy na nanginginig sa alaala ng mga anino, liwanag at kakaibang presensya na nakapaligid sa kanya at sa bata. Kahit na naresolba na ang pangunahing panganib, ramdam niya na may naiwan pa ring bahagi ng misteryo, isang bagay na hindi niya lubos na maunawaan. Ang bawat gabi ay nagdadala ng kaunting pangamba, at sa kanyang puso, alam niya na ang mga pangyayari ay mag-iwan ng tatak sa kanya magpakailanman. Si Lino, ang bata, ay tahimik ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Ang kanyang ngiti ay hindi tulad ng dati, may halong misteryo at katahimikan na nagmumula sa isang kapangyarihang hindi pa lubos na naipapaliwanag. Kahit na nakaligtas sila sa panganib, ramdam ni Aling Marta na ang koneksyon nila sa bata ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi lamang siya tagapag-alaga, siya rin ay tagamasid at tagapangalaga ng isang lihim na mas matindi at mas mahiwaga kaysa sa anumang kanyang nakaharap sa buong buhay niya. Ang baryo mismo ay unti-unting bumalik sa normal na ritmo, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap tungkol sa mga liwanag sa kabubatan, sa kakaibang hininga ng hangin, at sa mga pangyayaring naganap sa ilog. May ilan na nagtataka, may ilan na natatakot, at may ilan na naniniwala sa kwento ni Aling Marta at ng bata. Ngunit walang makakakalimot sa gabing iyon, isang gabi na nagbukas ng pinto sa isang mundo na hindi karaniwan, isang mundo ng misteryo at paranormal. Habang lumilipas ang mga araw, si Aling Marta ay nagsimulang mag-reflect sa lahat ng nangyari. Ramdam niya ang bigat ng karanasan, ang takot, ang desperasyon, ang pakikibaka, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa bata. Ang bawat galaw niya ay nagdala ng aral, bawat hakbang ay may kasamang pangunawa sa lalim ng misteryo na kanilang hinarap. Hindi na lamang siya ordinaryong ina o tagapag-alaga, siya ay naging bahagi ng isang kwento ng lihim, kapangyarihan, at panganib. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may naiwan na kakaibang tanong sa kanyang isipan, ano ang magiging hinaharap ni Lino? Ang bata ay lumalapit sa kanya tuwing gabi, nakangiti, ngunit ang liwanag sa kanyang mata ay nagdadala ng parehong pangamba at hiwaga. Alam ni Aling Marta na kahit nakaligtas sila sa pangunahing panganib, ang koneksyon ng bata sa misteryosong nilalang ay maaaring magdala ng bagong hamon sa hinaharap. Sa bawat titik ng bata sa kabubatan, ramdam niya ang mga lihim na hindi pa lumalabas, mga lihim na maaaring baguhin ang kanilang buhay muli. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog, napansin ni Aling Marta ang isang kakaibang liwanag sa malayo, sa pagitan ng mga puno. Hindi tulad ng dati, ang liwanag ay mas malamig, may kakaibang aura na nagmumula sa dilim. Si Lino ay nakatayo sa tabi niya, tahimik, nakatingin sa liwanag, at dahan-dahang umiti. Ang mata ni Lino ay kumikislap sa isang paraan na nagpapahiwatig na alam niya ang nangyayari, kahit hindi niya ito sinasabi. Ramdam ni Aling Marta ang parehong takot at pang-akit, parang tinatawag sila ng liwanag patungo sa isang bagong misteryo. Habang lumalapit sila sa liwanag, naramdaman ni Aling Marta ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likod, at may mahihinang bulong na dumaan sa kanyang tainga. Hindi pa tapos ang mga salita ay mahina, ngunit malinaw, at tila nagmumula sa loob mismo ng kabubatan. Ang puso niya ay bumilis at ramdam niya ang parehong tensyon at kaba. Sa puntong iyon, naintindihan niya na ang nakaraan ay naresolba na, ngunit ang hinaharap ay nagdadala pa rin ng hindi maipaliwanag na panganib. Lumapit siya sa bata, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay, at nagtanong, Lino, handa ka na ba? Ang bata ay tumango, tahimik, ngunit sa kanyang mata, may kakaibang katiyakan, parang sinasabi niya na alam niya ang daan, kahit si Aling Marta ay hindi pa sigurado. Sa kanilang paglalakad patungo sa liwanag, ramdam ni Aling Marta na ang misteryo ay patuloy, ngunit sa kabila ng takot, may kapayapaan sa kanyang puso.
Alam niya na kaya nilang harapin ang susunod na kabanata, kahit na may kaunting pangamba at hiwaga na hindi pa nasasagot. Sa sandaling iyon, napansin ni Aling Marta ang mga bakas ng paa sa lupa na hindi nagmula sa kanila. Ang mga anino ay gumagalaw sa gilid ng paningin niya, at kahit na walang nakikita, ramdam niya ang presensya na nagbabantay sa kanila. Ang bata ay humawak ng mas mahigpit sa kamay niya, ngunit hindi natatakot, parang siya mismo ang nagdadala ng proteksyon. Dito, muling naisip ni Aling Marta ang tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Paano mo haharapin ang misteryong hindi mo lubos na naiintindihan? Pagkarating nila sa liwanag, unti-unting naglaho ito, at ang kagubatan ay bumalik sa normal na anyo, ngunit ang mga bakas ng hindi maipaliwanag na enerhiya ay nanatili. Ang bata ay nakangiti sa kanya, at sa kanyang mga mata, ramdam niya ang parehong misteryo at katiyakan. Ang bawat galaw ni Aling Marta ay puno ng pag-iingat, at sa kanyang puso, alam niya na ang kanilang buhay ay magbabago magpakailanman. Bago sila umuwi sa kanilang bahay, tumigil si Lino sa gilid ng ilog at dahan-dahang ngumiti sa direksyon ng kabubatan. Ang liwanag sa kanyang mata ay parang may mensahe, isang babala, o isang paalala na may mas malalim pang kwento sa hinaharap. Si Aling Marta ay huminga ng malalim, hawak ang bata, at alam niyang handa na silang harapin ang anumang darating, ngunit may natitirang takot at misteryo na patuloy na nagbabantay. Ang kwento ay nagtatapos sa katahimikan ng gabi, ngunit sa huling eksena, may isang anino na dumaan sa gilid ng ilog, mabilis at hindi nakikita ng buo. Si Lino ay tumingin sa anino, at bahagyang umiti, habang si Aling Marta ay humarap sa kanya, may halo ng pangamba at pag-unawa. Ang huling tanong ay nanatili sa hangin, ano pa ang mga lihim na magbubukas sa susunod na gabi? Ang kwento ay nag-iwan ng suspense, ngunit may pakiramdam ng kasiyahan at kapanatagan na sa kabila ng takot, sila ay nakaligtas, ngunit ang misteryo ay hindi pa tapos. Hikayatin ang viewers, ano sa tingin niyo ang mangyayari sa susunod na kabanata? Gusto niyo ba ng sequel upang malaman kung ano ang susunod na mangyayari kay Lino at Aling Marta? I-comment ang inyong opinyon at mga teorya.